Hello mga mahal ko, isang mabilisang greetings lang. Ayan, birthday kasi ni Ma'am Diwata. Si Ma'am D, isa sa mga matatagal nang nakikinig yan solid yan. Happy birthday Ma'am D. Happy birthday din kay Rory Epipan. Sir, happy birthday din sa'yo. Happy birthday din kay Magallanes Troop. Ayun, happy birthday po sa inyong tatlo. Pasensya na. Ngayon lang kasi na-upload eh. Umulan din kasi kahapon kaya hindi rin nakapag. So, ayun. Happy birthday po sa inyong tatlo, Sir Rory, Sir Magallanes, at kay Ma'am D. Ma'am Diwata, ayun. Maraming salamat po sa suporta niyong tatlo. Ayun, more birthdays to come. At sana lahat ng hiling nyo, pangarap nyo, at kagustuhan nyo ngayong buwan ng birthday nyo ay matupad. Ayun. Maraming salamat po. Happy birthday po ulit sa inyong tatlo. Ito na po yung story. Enjoy! Alas 9 ng gabi. Mula sa librong binabasa, nagtaas ng paningin si Carmina. Paano'y naulingan niya ang kanyang mama na lumabas ng silid nito. Maingat niyang sinara ang may kakapalang libro, tumungo sa bintana at binuksan ng salaming nagsisilbing tabing at dinungaw ang mama niyang lumabas ng kanilang tahanan. Tuloy-tuloy sa likod bahay nila kung saan may pinasadya itong silid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng dalaga. Papakainin na naman ito ang mga alaga. Ang 6 na maliliit na mga sigbin. Saglit pa'y nakita niya ang 6 na naglinyang itim na usok. Unti-unting nalusaw sa hangin, palabas ng kanilang gate. Pagkuway, tumungo ang kanyang ina sa munti nitong hardin. Umupo sa isa sa mga bakal na silyang pinalilibutan ang pabilog na ternong lamesa. May dalang tasa ito, nasisigurado niyang kape ang laman niyon upang hindi antukin at mahintay ang mga alaga sa pagbabalik matapos ang 2 o 3 oras na panginginain. Marahil, napansing may matang sa kanya ay nakamasid, gumala ang paningin ng kanyang ina at nakita siyang nakadungaw sa bintana. Marahan siyang umiling upang ipakita ang dismaya bago tumalikod sa bintana at muling inabot ang librong binabasa kanina. Wala siyang magawa. Magulang niya ito. Hindi niya rin masisi kung bakit ito nagpa siyang tanggapin ang alagang sigbe ng dating amo. Ang dahilan ng kanyang mama noon, hindi siya makatanggi dahil pinili siya ng mga sigbin. Isa pa'y hikaho sila noon sa buhay. Lubog sa utang ang kanyang ina sapagkat siya ay sakiti noon. Isa itong labendera sa ilang boarding house at may kalakihang bahay sa isang subdivision. Stay out dahil sa kanya. Bukod kasi sa labas-masok siya sa ospital noon, nag-aaral pa siya sa isang pampublikong paaralan at hatid sundo ng mama niya. Ang kanyang ama ay nasa ibang bansa, ngunit kinalimutan na sila sapagkat nag-asawa na ito roon. Hindi na bumalik. Hindi kasal ang kanyang mama at papa, kaya napakadali lamang sa kanyang ama na magsimula ng bagong pamilya sa kinaroroonan. Hindi pa niya noon naiintindihan kung bakit may mga taong madaling iwan ang binuong pamilya. Gayong ito ang dahilan kung bakit karamihan ng mga magulang ay lumalayo upang makahanap ng mas malaking oportunidad para sa kanilang mga anak, para sa mas maliwanag na bukas. Hindi niya nun mapagkurong may ilang pag-ibig na hindi sapat upang maging tapat sa pangako. Mahal ka niya. Mahal niya tayo. Hindi lang talaga sapat ang pagmamahal na yun para manatili sa atin ang papa mo. Mga salitang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang batang isipan na sinabi noon ng kanyang ina, na ngayon ay unti-unti naiintindihan na niya. Madaling mangako, ngunit sadyang may mga pag-ibig na talagang hindi pang matagalan. Walang inilihim sa kanya ang kanyang mama Techi. Kinuwento nito ang lahat kung paano nito natagpuan ang mga sigben. Isang araw, narekomenda ang kanyang mama sa isang matandang lalaki. Biyudo, ang mga anak ay nasa ibang bansa at madalang raw dumalaw. Naghahanap raw ito ng labandera
Wala kasing tumatagal roong labandera dahil may kasalanan daw ang matanda. Kahit uso naman ng mga high-end na washing machine, ang gusto, mano-mano ang gagawing paglalaba sa mga personal nitong gamit. Pinasukan ng kanyang mama at nagkasundo naman ng dalawa. Bukod sa kanya, may dalawang kasambahay ang matandang lalaki na hindi niya naman nakasundo, ngunit hindi naman siya pinapersonal. Sadyang hindi lang sila naging close tatlo. Porma lang. Sa likod bahay ang kanyang mama pinaglalaba dahil naroon raw ang mahabang sampayan. Sa dulo ng likod bahay may maliit na tila bahay raw na nakatayo na noong una akala ng kanyang mama ay tambakan lamang ng mga gamit. Sa umaga raw wala itong napapansing iba. Ngunit nang minsang inabutan ng gabi ang kanyang mama sa paglalaba dahil nahirapan sa mga kobre kama at kumot, may naulingan na raw itong matitinis na huni ng kung ano. Akala ay huni lamang ng panggabing insekto o hayop, kaya hindi naman pinansin ng kanyang mama. Kahit na bahagya raw itong nagtaka sapagkat sinilip siya ng dalawang kasambahay mula sa kusina. Baka sa mukha ang pag-aalala. Nung ito ay magtanong kung anong problema, hindi naman siya sinagot ng dalawang kasambahay. Napansin pa ng kanyang mama na nakadungaw raw ang lalaking amo niya mula sa ikalawang palapag ng tahanan nito. Sa kanya nakatingin at seryoso ang muka. Pinagkibit balikat na lang yon ng kanyang mama. Yun pala, huni iyon ng mga sigbin. Dahil matanda na ang among lalaki, ilang panahon na lang ang ilalagi sa mundo, naghahanap na ito ng pagpapasahan ng mga alaga. Ngunit ang mga sigbin daw ang nagpapasya. Ang palatandaan kapag humuhuni ang mga ito, sapagkat iyon din ang nangyari sa matanda nung natagpuan niya ang 6 na sigbin noon. Pinasa rin kasi ito ng isang kaibigan na may malubhang sakit. Ang sabi, tuta pa raw ang mga sigbin noon. Marahil nasubukan na ng matandang amo ang dalawang kasambahay at hindi iyon pinili ng mga sigbin. Kaya marahil din papalit-palit ng labandera ang amo. Nagdahilan lamang na maselan dahil umaasa itong makakapili ang mga alaga sa mga taong papasok sa kanyang tahanan. At yun nga ang nangyari sa mama niya. Kailangan na raw kasing maipasa ang sigbin o ang mga sigbin ng dating amo upang hindi maglaho o mawala ang naipundar ng swerteng dala nito sa dating amo. At hindi nito kainin ang bangkay ng among mamamatay pag nagkataon, maging ang mga taong naninirahan sa tahanan nito. Tunay na may hatid na swerte ang mga sigbin. Mula sa maliit na lambarong-barong na kanilang pinagtsatsagaan ay nakalipat sila sa isang matinong apartment. Nang nanalo ang nanay niya sa sweepstakes. Ginamit na pangpuhunan ng ilang bahaging natira at nagpatayo ng laundry shop na agad rin namang lumago na kalaunan ay nagkaroon ng ilang sangay. Minsan, natanong niya sa ina kung hindi pa ito natakot na baka magtanim ng sama ng loob ang dalawang kasambahay ng dating amo sa kanya dahil siya ang pinili ng mga sigbin. Ang sabi nito, hindi raw, ni hindi nga nainggit, sapagkat kung tutuusin, niligtas niya ang dalawa sa kapahamakan na makain ng mga sigbin kung sakaling hindi ito pumili ng susunod na mga amo. Hindi rin lingid kay Carmina na umiinom ng dugo ang mumunting mga halimaw at kumakain ng laman ng tao. Maari naman daw itong kumain ng hayop, ngunit hindi na kayang baguhin pa ang pangunahing pagkain sapagkat nasanay na raw doon. Kung sana lamang ay hindi nakatikim ang mga ito ng dugo at laman ng tao, hindi sana siya matidismaya sa ina ngayon. Ngunit tulad nga ng rason niya, hindi niya ito masisisi. Dumating ang sigbin sa buhay nila kung saan kailangan nila ng swerte. Sabi ng kanyang ina, ang bilin raw ng dating amo, hayaang bukas ang kulungan nito upang kusang umalis kapag nagutom. Babalik rin naman daw ang mga sigbin kapag nakakain na. Huwag raw gutumin o ikulong upang hindi makapaminsala ng mga taong nasa loob ng kanilang tahanan. Dagdag pa, umiinom lang naman daw ito ng dugo, ngunit kung gugutumin, hindi na makokontento sa pag-inom lang. Ang 6 na sigbin ay lalagpas pa sana sa bilang nito kung hindi lamang nila pinapatay ang mga tutang inaanak ng mga iyon.
kailangan. Oo nga't mas malaking swerte ang hatid ng mga ito kung darami. Sinong makapagsasabi? Ngunit hindi ganon ang kanyang ina. Aware ang kanyang mama Techi na lahat ay may pros at may cons. Kung gaano kalaking swerte ang iniaakyat nito, malamang ganon din kalaking perwisyo ang maaari nilang kaharapin pag nagkataon. Bagamat malayo ang nilalakbay ng mga sigbin upang mangaso, sobra-sobra na ang anim para makapaminsala kapag nagutom ng labis. Paano pa kaya kung lalagpas ng 10, ng 15, ng higit pa? Malaking problema. Sa tinagal-tagal ng pamamalagi ng mga sigbin sa kanilang tahanan, ni wala pang nakasunod sa mga ito kapag umuuwi. Sapat upang maitago ang katotohanang may alaga silang alagad ng dilim. Ngunit ano bang alam nila? Kung may ganitong mga nilalang na nabubuhay, malamang may mas makapangyarihan pa sa mga ito at maaaring mabisto sila balang araw. Isa sa mga kaba nila at inaalala talaga. Ilang beses nang nasaksihan ng dalaga kung paano tusukin ng karayom na dinawdaw sa katas ng kalamansi ang mga bagong anak ng mga sigbin. Ginagawa ng mama niya iyon sa umaga sapagkat nocturnal ang mga ito at takot sa sinag ng araw o sa liwanag. Ang pagpatay ng kanyang mama sa mga anak ng sigbin ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya masukuan ang kanyang ina. Ibig kasing sabihin kahit paano, hindi ito nilalamon ng kasakiman at kinang ng salapi. Isa pa, matatanda na rin naman ang mga sigbin. Umaasa silang sa kanilang tahanan mamamatay ang mga ito at hindi na sana maipasa pa kung kanino. Bago pa namigat ang mga talukap ni Carmina ay naulingan niyang pabalik na ang kanyang ina sa silid nito. Tanda na nakabalik na ang mga sigbin sa kanilang lungga. Ma, tila sumusukong wika ng dalaga sa inang abala sa pagsusulat ng kung ano sa logbook na hawak. Nagtaas ito ng paningin. Tinuon sa anak na pasimpleng ginuso ang pulang Honda Jazz sa parking area ng kanilang laundry shop isang araw. Mula roon, umibes ang may katabaang ginang na naninilaw ang balat sa mga gintong alahas na suot sa katawan. Si Mrs. Lagos. Saglit itong kinuha sa loob ng sasakyan ang signatured na handbag bago taas noong nagmarcha papasok sa loob ng kanilang shop. Tipid nang umiti si Carmina bilang pagbati sa ginang na agad siyang nilapitan sa kanyang kinauupuan. Bineso siya sa magkabilang pisngi bago binaba ang mata sa ilang tinutuping damit na ginagawa niya. Iha, dapat hindi ikaw ang gumagawa niyan. Anong ginagawa ng mga tauhan niyo dito? Sita ng bagong dating sa ngumiti lamang na dalaga. Nagdiu po yung isa eh. Yung isa naman po may mga biniling laundry supplies. Sagot ni Carmina sa umismed na ginang. Muling pinipilit nitong magdagdag sila ng mga tauhan. Tutal naman kaya nila. Paano ba niya sasabihin muli sa ginang na bukod sa hands-on sila sa ilang negosyo, pinakabanding na nila iyon ng ina tuwing wala siyang pasok sa eskwelahan. Ngunit alam niyang sa lahat ng sasabihin niya, meron laging depensa ito. Kaya hinayaan na lang ni Carmina. Tinatanong nga pala ni Maiko, kailan ba kayo muling lalabas? Nahihiya ang anak ko diretsahin ka eh, kaya ako na lang ang magtatanong. Anito pa sa dalagang nagpapa ng tingin, nagkunwaring sa mga tinutupi, tinuon ng mga mata, bago muling sumagot. Marami ho akong gagawing project ngayon, May thesis pa ho kami pinagpupuyatan, madam. Muling umingos ang ginang. Isang gawe kapag hindi gusto o hindi sang-ayon sa komento o sagot ng kausap. Hay nako, iha. Kung ako sa'yo, wag mo na masyadong pag-aksayahan ng oras masyado ang pag-aaral. Ano naman kung hindi ka makatapos? Mayaman naman kayo. Ang mahalaga, mag-asawa ka na at sagutin mo ang anak ko. Kunway biro nito, ngunit alam ni Carminang hindi. Pilit kasi silang pinaglalapit ni Maiko ni Mrs. Lagos. Parehong solong anak, kahit na nagkausap na sila noon pa man na hindi nila type ang isa't isa. Magkaibigan sila ngunit hindi naman ganun ka-close. Ang kagandahan kay Maiko, hindi ito nagmana sa inang may konting ere sa katawan. Isa pa'y alam nilang mag-ina
na kaya lang naman ito aprobado sa kanya bilang maging katipan ng nag-iisang anak ay dahil may sinasabi sila sa buhay. Naikwento ni Michael sa kanya minsan na ang gusto raw nitong maging kaintindihan ng lalaki ay yung may kaya o kung maaari ay mayamang babae. May kaya sila Michael. May 2 negosyong restaurant na lumalaban naman daw kahit paano ngunit hindi masasabing nahihiga sila sa salapi. Tama lang, para masunod ang layaw ng inang may ere sa katawan. Sadyang may talento lang talaga sa pagluluto ang kanyang ama kaya hindi nasisiro ang kanilang negosyo. Ngunit sa dami nga ng mga kakompetensya hindi makasabay. Hindi niya alam kung anong dahilan pa, ngunit alam ni Carmine ang kakayanin ng restaurant nilang iyon na mag-upgrade kung tutuusin. Minsan naisip niya ang hilig ni Madam Presi Lagos sa pagsusugal. Hindi kaya iyon ang dahilan? Oh, ikaw dyan, amiga. Ano? At kailan ka sasama sa akin sa muling pagmamadyong? Paminsan-minsan naman mag-unwind ka. Bawasan mo ang milyon mo. Anito sa naiiling na mama ni Carmina. Ngunit tulad ng dalaga, tipid lang itong ngumiti bago tinanong si Mrs. Lagos kung may gusto ba itong inumin. Hindi ako magtatagal ngayon. Yayayain sana kitang magmadyong kaso na may abala ka sa pagpapayaman. Makaalis na nga. Sa susunod hindi ka pwedeng tumanggi ha. Anito bago saglit na ginala ang mata sa kabuuan ng shop. Nang makontento ay lumabas na at sumakay ng kotse, saka lamang nagsalita ang kanyang ina. Oh, wala na naman siyang driver. Naiiling nitong umpisa ng usapan. Kahit naman ho siguro sino hindi tatagal sa kanya. Buti na lang ho talaga, hindi ko natipuhan si Marco at ganun din naman siya sa akin. Kung hindi, kailangan kong magtiis sa ganyang biyanan. Ay, parang hindi ko ma-imagine mama. Sagot naman ng dalaga. Lumapit si Aling Techi sa anak. Alam niyang may tampo ito sa kanya sa maling gawi o sa paraang gamit upang umangat. Ang pinagpapasalamat na lang ng may edad na babae, nasa tamang lugar ang puso ng anak nito. Wala lang talaga siyang choice. Saglit niyang niyakap si Carmina na kunwari ay umingos, ginaya ang umalis na ginang. Salamat. Kasi hindi mo ko iniiwan kahit na unti-unti naiintindihan mo na ang mga bagay-bagay. Lalo na ngayon, mahinang wika nito sa bumuntong hiningang dalaga. Ma, syempre naman ho nanay ko kayo. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Mahal ko ho kayo. Ani Carmina naman, maya-maya. Alright, Miss Magatas, tatawagan ka na lang namin for final result. Pagtatapos ng babaeng nag-interview kay Jordan. Ikilan naman po kaya yun? Tanong ng dalaga sa babaeng napatda saglit. Sorry po, kasi pangatlong interview ko na po ito. Lahat kayo, isa lang ang sinasabi. Tatawanan na lang ako. May halong pagbibiro sa tinig ng dalaga. Palabiro ka pala, Miss Magatas. I like that. Naiiling na lang na wika ng babae sa napatangong si Jordan. Saglit niyang nilagay sa bag ang folder na hawak bago nilinga ang mahabang pila ng susunod ng mga i-interviewin. Hindi niya maiwasang panghinaan ng loob. Next! Tawag pa ng interviewer sa pilang abot tanaw. Nang lumapit ang susunod na nakapila, naglakad na si Jordan palabas ng munting opisina. Saglit sinipat ng dalaga ang oras sa cellphone na hawak. Lagpas ng 12:00 ng tanghali. Hindi pa siya nagtatanghalian. Bahagyang pinapanginigan na nga siya ng laman, kaya naman mula sa munting opisina ng agency, tuloy-tuloy si Jordan sa malapit na mall. May extra pa naman siya bukod sa pamasahe at tingin niya, deserve niya ang burger steak ngayon sa Jollibee. Daragdagan niya rin ng hamburger at large pineapple juice. Deserve mo to, Jordan. Grabe, ang hirap kaya ng mga tinanong nila. Parang periodical test. Wala man lang akong kalaban-laban. Buti na lang di ako na-stroke. Gatog niya sa cravings na nararamdaman. Dahil tanghali pa rin kung tutuusin, puno ng tao ang sikat na kainan. Nakipila na si Jordan habang palingalinga kung saan po pwesto.
Mag-aabang na lang siya ng mababakanting lamesa pag nagkataon. Awa naman ng Diyos nang maka-order ang dalaga at nang makuha na ang pagkain, may pandalawahang pwesto ang nabakante. Agad tinungo iyon ng dalaga. Sabik niyang hinikop ang malamig na inumin, bagamat nadismaya dahil bang lalaki ng mga yelo ang napansin sa basong tangan. Iniling na lang iyon ni Jordan. Gutom na siya. Miss, pwede bang pa-share? Tanong ng isang tinig na nagpatingala kay Jordan mula sa pagbabalat ng wrapper ng burger. Isang mistisong lalaki ang kanyang nasumpungan. Ngumiti ito at sumilay sa bawat sulok ng labi ang malalalim na biloy. Natulala ang dalaga sa Maladitor Ocampo nitong datingan. Miss, untag ng lalaki kay Jordan na nakalimutang gutom sa mga sandaling iyon. Oo naman. Bakit hindi? Hamig ng dalaga sa sarili. Inukupan nito ang bakanting upuan matapos magpasalamat. Saglit nag-alala si Jordan dahil makikita ng lalaki ang harap-harapang pagsubo niya. Ngunit prospect boyfriend ito kung sakali at hihinhinan na lang niya para masaya. Nag-umpisa ang lalaking haluin ng spaghetti. Akmang susubo na ngunit nag-sign up the cross ang dalaga. Isang bagay na madalas naman niyang nakakalimutan. Kaso'y kahinaan niya talaga ang gwapo. Kaya kahit gustong-gusto niyang lunukin ng buo ang burger na hawak kanina, pinili niyang ibaba iyon sa tray. Maraming salamat po Papa JC sa pagkain at sa sandaling ito. Amen. Nakapikit na wika ng dalaga bago nagmulat. Papa JC? Tanong ng lalaking napapangiti habang pinagmamasdan ng dalaga. Papa Jesus Christ, hindi mo alam? Tipid na wika ni Jordan bago pinagpatuloy ang pagbubukas ng wrapper. Pigil na pigil ang nanginginig ng mga kamay sa sobrang gutom. Tumango ang lalaki, gumaya kay Jordan, nag-sign of the cross din at tinulit ang sinabi niya. Saglit na nahimik ang dalawa, naging abala sa pagkain. Hirap na hirap si Jordan na liitan ng kagat sa burger. Parang hindi ata siya mabubusog ngayon. Paano'y napapansin niyang panay ang sulyap sa kanya ng lalaki. May pagkakataong nais niya sanang tumalikod upang malunon ang burger ng malaya, ngunit nahihiya naman siya. Sa awa ng Diyos, naubos naman niya ang burger. Spaghetti at coke naman ang order ng lalaki, kaya nauna itong matapos. Kunway kinuha nito ang cellphone sa bulsa. Mabilis na tumipa ang mga daliri. Tuon ng mata sa screen ng 6600 na Nokia cellphone. Marahil nagpapababa ng kinain saglit. Nang matapos si Jordan sa kanin at burger steak, maarting kinuha niya ang isang manipis na piraso ng tissue at ginaya si Francesca sa paraan ng pagpapahid sa bibig. Dulong bahagi ng napkin ang dahan-dahang dinadampi-dampi sa bawat sulok ng nguso. Naani mo ba'y mahuhulas ang kanyang balat kung hindi niya iingatan ang ginagawa? Nahuli niyang muling sumulyap sa kanya ang lalaki. Tila nagningning ang mata nito at muling sumilay ang malalalim na biloy sa bawat pisngi. Tila hindi natiis, ito ay nagkomento. Ang cute mo namang magpahid ng tissue sa bibig. Anito na kinairap kunwari ni Jordan. Sorry naman, kasi yun yung turo sa province namin sa States. Pakwela niyang sagot na kinatawa ng lalaki. Binulsa nito ang hawak na cellphone at tuwirang tumitig sa kanya. Bagamat na conscious, pinangatawanan ni Jordan ang magpa-cute. Inangat ang inumin at maingat na dinampi ang dulo ng straw sa kanyang bibig. Tila'y nakalimutan kung paano sumipsip. Saglit sinalubong ang mata ng lalaki. Nag-beautiful eyes. Hindi naman mapigilan ng lalaki ang sarili at muli siyang may sinabi. Ang cute mo. Ulit nito. Alam ko na yan. Sabihin mo naman na sexy ako kasi hindi ko pa yun masyadong alam. Banat ulit ni Jordan sa lalaking nailing at hindi maiwasang mangiti ng matamis. Bentang-benta ang hirit ng dalaga sa kanya. Pagkuway inilahad nito ang palad. Maiko nga pala. And you are? Tanong nito sa kumindat pa sa kanyang dalaga. Jordan, nice to meet you too. I'm fine, thank you.
Sagot naman ng dalaga sa humalakhak ng lalaki. Grabe, hindi ka mahirap patawanin. Komento naman ng dalaga. Hindi lahat kaya akong patawanin. Nakangiting sagot naman ni Maiko. Ganun? So, anong gusto mong course ng mga anak natin sa future? Nangangalumbabang banat muli ni Jordan na kinatawa ng lalaki muli. Sabay na lumabas ang dalawa na naglakad-lakad, pumasok sa National Bookstore. May ilang binili ang lalaki habang nakikinig sa mga kwento at pakwela ni Jordan. Bago pa tuluyang naghiwalay, kinuha ni Maiko ang number ng dalaga. Sure ka? Ayaw mong hihatid kita sa inyo? Anito na patungo sa parking lot, may sasakyan ng lalaki. Hindi na muna. Malapit lang naman ako dito, tsaka syempre kakakilala pa lang natin. Mamaya niyan, diretso mo ko sa inyo. Nakakahiya naman sa mama mo. Hindi ako nakagown. Seryosong sagot ng dalaga sa napangiting lalaki. Bahagya pa nitong minasaya mga pisngi. Paano'y kanina pa nababanat kakatawa at kakangiti. Hinatid na lang nito si Jordan ng tanaw nang pumara ang dalaga ng jeep at ito ay tuluyang sumakay. Papasok na si Jordan sa arko ng village nila nang malingunan ng isang mataas at matipunong bulto ng katawan na may mahaba at makintab na buhok. Tumigil si Jordan sa paglalakad na may wang nang tuluyang lumapit sa kanya si Matayos. Naroroon pa rin ang mumunting kaba ng dibdib na hindi pa rin niya mawari kung ano ang dahilan. Oh, ano na naman? Paunang wika niya sa nangunot noong tikbalang. Si Kisig ang magbabantay sa'yo mamayang gabi. Sa baryo tigbalan ako magroronda. Paalam nito sa umirap na dalaga. Okay, fine. Tipid nitong sabi na akmang tatalikod ngunit maagap na nagsalita si Matayos. Jordan, huwag kang basta-basta nagbibigay ng pangalan at nakikipagkilala kung kani-kanino. Hindi ka na nagtanda sa naranasan mo sa kiwig. Pangaral nito na kinahalukip-kip ni Jordan. Alam mo, Matayos, last time I checked, this is a free country and the best things in life are free. Kaya libre akong gawin ang lahat ng gusto ko sa buhay ko, okay? Dismiss ng dalaga sa tikbalang bago nagmarcha palayo. Kung alam ko lang, sana hindi na kita binigyan ng maganda at mahabang buhok. Naiiritang wika naman ni Matayos bago naglakad naman sa ibang direksyon. Oh, andiyan ka na pala. Bati ni Aling Maricar sa dalagang papasok ng bahay. Hi, Chang. Asan naman yung tiyanak? Tanong ni Jordan na ang tinutukoy ay ang dalagitang si Patricia. Ayo, naron sa taas, tulog na. Kakatapos lang mananghalian eh, late na kumain. Alam mo na, naburo sa kakabasa ng libro. Sagot ng ginang na abala sa pagre-refill ng soft drink sa rep. Tuloy-tuloy si Jordan sa malambot na sopa, matapos hubarin ng sapatos at ilagay sa shoe rack. Napansin ng Diaryong Bulgar na ngayong araw nilabas. Dinampot ang dyaryo at sabik na tumungo sa horoscope section. Hinanap ang sign niya bago binasa ang advice para sa kanya sa araw na ito. Harapin mo ang iyong tadhana. Huwag kang tumakbo. Huwag mo nang takbuhan. Solido ang hinaharap para sa iyo. Maswerteng numero 69. Maswerteng kulay. Burberry. Blur. Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Pasok ang wika ni Jordan na initsa kung saan ng dyaryo. Oh, sino na naman ang kaaway mo dyan? Tanong ni Aling Maricar. Kasi Chang, ang dami-dami namang kulay yung mahirap ang basahin ng nilagay. Kaya hindi ako naniniwala sa mga horoscope eh. Sagot ng dalaga bago tinungo ang rep at uminom ng tubig. Narinig niyang tumunog ang cellphone sa loob ng bag. Sabik na kinuha ng dalaga ang sariling telepono. Si Michael ang nag-text. Tinatanong kung safe siyang nakauwi. Agad nag-reply ang dalaga. Sinabing, oo, ngunit naiwan ata kay Michael ang puso niya na nareplya naman ng lalaki ng, come and get it then. Saglit natulala si Jordan. Hindi alam ang isasagot.
English kasi. Muling nagpalipad ng mensahe si Maiko. So, tomorrow, lunch? Tanong pa nito. Napangiti na maluwag si Jordine na agad napansin ng ginang. Aba, kilala ko yung ganyang ngiti. May bagong papasahan ka na naman ng papiso-pisong load, no? Ani Aling Maricar na kunwari kinairap ni Jordine. Ang tiyang naman, hindi naman ho lahat na nagiging textmate ko mukhang puzzle load. Tsaka iba ho ito. Mukhang may kaya nga kasi may kotse. Gusto nga ho sana akong ihatid kaso sabi ko, magpapademure muna ako ng konti. First meeting pa lang namin eh. Pero, tiyang, type ko siya. Guwapo, maputi, bagay kami. Matimyas ang pagkakangiting muling gumuhit sa labi ni Jordine. O siya, sige, sabi mo eh. O nga pala, may ginataang bilo-bilo dyan. Magmerienda ka na.